Magkano po ang total ng contracts na nakuha ng Redicon at R2 Builders? Since 2016, 9 billion po. Sa R2 Builders naman, nasa around mga 2.7 billion pesos since 2021. Itong mga siraulong kumpanyang ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Magkano po ang total ng contracts na nakuha ng Redicon at R2 Builders? Sa Redicon po, 174 po mula 2016. Ang completed po ay 150. Yung total po since 2016 ay 9 billion po. Sa R2 Builders naman po. We will run po R2 Builders. Nakasulat po sa portal ninyo, nasa around mga 2.7 billion pesos since 2021. Kung yun po ang lumabas sa portal, that is accurate Okay po, Mr. Chairman. So, ito pong Redicon Trading at R2 Builders ay makukonsidera nating mga big contractors securing billions of pesos of contracts from DPWH. Tama po ba? Opo, malaki po ito. In fact, Redicon is the number one in terms of asphalt and road reconstruction. Both, Redicon po ba ang gumawa ng EDSA rehabilitation? tama po. In fact, pinuntahan niyo po yun, Secretary, Opo. yung asfalto. Napamura pa kayo doon, Secretary, doon sa Opo, sira-sira agad. tama po. Kaya ko po to tinanong, Mr. Secretary, kasi itong mga siraulong kumpanyang to, File ng TRO. ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Pinanghimasukan na ng korte, parehas yung trabaho namin dito sa Kongreso at sa ehekutibo. Kaya ako po binibigyang diin to dahil hindi po katanggap-tanggap na may mga bilyonaryo na mga kontratista na haharang doon sa gagarampot na nga lang na dagdag sahod. Kaya ako po binabanggit siraulo itong mga kumpanyang to and I can say that with full passion dahil hindi na sila naawa sa mga manggagawang minimum wage earner. Yan po mga security guard, yung mga naghahain po sa atin dito ng pagkain, puro minimum wage earner yan. Kada papasok ako dito, nagtatanong yan, Boss Eli, kamusta na po yung dagdag sahod ng mga manggagawa? At kailangan pong mabanggit yan dito at coming from the DPWH para malaman ng buong Pilipinas na nagsisinungaling itong Redicon at R2 Builders sa harap ng korte na sinasabi nila na malulugi raw sila sa harap ng taong bayan. So hindi po katanggap-tanggap to, Mr. Secretary. Mas makikita natin ngayon gaano kaganid at kagahaman itong Redicon. Pero mo gagawa ng mga pwede kong masabi na substandard yan eh. Yung pag-aasfalto, hindi natin alam kung sa EDSA lang yan. So gagawa ng mga dispalinghado na mga proyekto, tapos pagkakakitaan yung mga proyektong yan, tapos mamigay lang ng kaunti, barya na nga dun sa mga manggagawa nila, hindi pa nila magawa, tatakbo sa korte. Dapat nga, mangyari dito, boycott to ng mga construction worker eh. Dahil yung mga construction worker, walang dagdag sahod dahil sa mga kumpanyang to. If they can secure billions of pesos worth of contracts, they can give their workers additional wages. Huwag naman masyadong gahaman tong Redicon tsaka R2 Builders. Yun lang naman po ang punto ko dito, Mr. Chair. Tara na, kamanggagawa.